Maaliwalas ang panahon, kaya naman masarap yun sa pakiramdam ng lalaki. Nakaupo siya ngayon sa garden ng kanyang mansyon at nasa tabi niya ang kanyang kasambahay na siya ring caretaker nito. "Hey, what's your name again?" Tanong ng lalaking si Gino rito. Ito pa lamang ang kasambahay niyang nagtagal sa kanya na magtrabaho. Lahat ng mga taong sinubukan na alagaan siya, hindi rin nagtatagal dahil sa pag-uugali niya. Kali po ang pangalan ko, sir." Magalang na sagot ng babae na ikinatango naman ni Gino. Walang nakikita si Gino. Naaksidente siya. 2 buwan na rin na nakakalipas at yun ang dahilan kung bakit wala siyang nakikita ngayon. Ngunit ganun pa man, ipinagtataka niya dahil ang boses ng taong siyang nag-aalaga sa kanya ay sobrang pamilyar na para bang ilang beses niya na itong narinig noon, ngunit hindi niya lang masyadong maalala at matandaan. Nang dahil din kasi sa aksidente, ay nawala ng ibang memorya ang binata. Unti-unti ang pagbalik ng mga ito kaya naman medyo nahihirapan pa siyang kilalanin ng ilang mga tao sa kanyang paligid. "Your voice sounds like the voice of my wife." Wala sa sariling saad nito, kaya naman napalunok ang dalaga na nasa tabi niya. "Wife po, sir? Nasaan po ba ang asawa niyo? Sa 2 linggo na wala kayo rito sa mansyon, hindi ko rin po siya nakita kahit ng mga nakaraan din. Pwede ko rin po bang malaman kung anong klase siyang babae para sa inyo?" Tanong ng babae, kaya napatawa ng bahagya ang binata. Let me think about it. My wife? She's out of the country. Yun ang sinabi sa akin ng mga magulang niya. Siya raw ang inutusan ng mga magulang niyang i-manage ang mga business nila sa ibang bansa. Kaya wala siya rito ngayon. Sa totoo lang, hindi ko may tatangging magaling siya pagdating sa pagpapatakbo ng mga negosyo. Panimula ng lalaki na ikinatango naman ni Kali. Pero wala akong nararamdaman para sa kanya. Wala akong pagmamahal para sa kanya. That is why I'm treating her like a stranger. I don't love her. Arranged marriage lang lahat. Hindi namin yung ginustong dalawa. Dahil mga magulang talaga namin ang nagplano ng lahat ng yon. Dagdag pa nito, kaya naman muling tumango ang babae. She's kind and humble to the people around her. Nung nakakakita pa ako, hindi ko siya gustong tingnan. Niyang makita siya, hindi ko rin gusto dahil naiinis ako. Dahil pakiramdam ko, siya ang dahilan kung bakit para ako nawalan ng kalayaan. Napalunok si Kali sa mga narinig, ngunit nagawa pa rin niyang magtanong. "Ano po bang ibig niyong sabihin, sir? Mabait at mapagkumbaba naman po si ma'am. Bakit po para sa inyo nawalan kayo ng kalayaan dahil sa kanya?" Curious na tanong ng dalaga sa lalaki. "Well, when we got married, there are things I cannot do anymore. Because, of course, we are married. Kilala kami pareho ng mga tao dahil sa pamilyang pinagmula namin. Kaya hindi naman maganda kung basta na lang kaming gagawa ng kung ano-ano na pwedeng makasira sa pagtingin sa amin ng mga tao. At sigurado akong kapag nangyari yon, maaapektuhan ang negosyo." Paliwanag ng binata. "Ngayon po ba, sir, iniisip niyo po ba ang kalagayan ng asawa niya sa ibang bansa? Kasi syempre, may pagmamahal man kayo sa kanya o wala, hindi naman po magbabago na asawa niyo pa rin siya, di ba?" Pahabol pa ni Kali, kaya napabuntong hininga si Gino. "Yes, I'm thinking about her. Pero alam ko namang maayos siya sa ibang bansa. Masyado siyang mahal na mahal ng mga magulang niya. Kaya hindi naman ako nag-aalala sa kalagayan niya ngayon. Alam ko nasa maayos siya." Ilang sandali silang natahimik hanggang sa bigla na lang nagsimulang pumatak ang maliliit na butil ng ulan na siyang ipinagtaka ng dalawa dahil sa maaliwalas na panahon. "Naku sir, halika na po sa loob. Baka magkasakit kayo sa ambon na to." Ani Kali sa lalaki at inalalayan nitong tumayo. Ngunit nanatili naman itong nakaupo at tumingala pa
Saka pumikit na siyang ipinagtaka niya. Noong gabing maaksidente ako, umuulan din nun. Humihingi ako ng tulong kahit wala pa halos na lumalabas sa boses ko. Iniisip ko na baka ibinabalik na sa akin lahat ng ginawa ko. Na baka karma ko na to sa pagiging arogante ko, masungit, at kung ano-ano pang ugali na alam ko hindi maganda. Sir, nasa nakaraan na yung mga nangyari noon. Kailangan mo na rin mag-move on. At hanggang nabubuhay ka sa mundong to, pwede ka namang bumawi sa mga taong sa tingin mo ay nasaktan mo. Kaya ka binigyan ng pangalawang pagkakataon na mabuhay dahil yan din ang pagkakataon mong magbago at bumawi sa mga taong nasaktan mo. Aniya dito, ngunit umiling-iling si Gino. You are completely wrong, Kali. Kaya nga ako hindi nakakakita ngayon dahil ibinabalik pa rin sa akin lahat ng nagawa ko. At alam mo ba kung ano pa ang mas masakit? Kahit ang sarili kong pamilya iniwan ako at tinalikuran ako. Ni hindi nga nila ako gustong alagaan. At alam mo, hindi ko alam kung bakit nandito ka pa rin. At inaalagaan ako kahit pa alam mo kung anong ugali ko at anong klaseng tao ako. Napabuntong hininga naman si Kali. Kaya nandito pa rin ako ngayon, Sir Gino. Dahil alam kong kahit pa gano'n na naging ugali mo, may kabutihan pa rin dyan sa puso mo. Naniniwala pa rin ako may mga pagkakataon ka pa rin na pwedeng gamitin para magbago. Kaya hanggang ngayon nandito ka at nabubuhay ka. Pagkakataon mo na to ngayon para bumawi. Kaya tara na, pumasok na tayo sa loob at baka magkasakit kayo. Paliwanag niya dito. Tuluyan na itong tumayo at sumunod sa kanya. Pagpasok, ay kaagad niyang sinamahan ang binata na umakyat sa kwarto nito. Naghanda na rin siya ng damit na ipapasuot niya dito dahil nabasa ito ng ambon dahil sa tagal nila sa labas. Pinapasok niya na rin ito sa banyo at tinulungan na makapasok sa shower room. Normal na sa kanya ang ganito. Maghihintay lang siya sa labas ng banyo hanggang sa matapos na ang binata na maligo. Iniwan niya sa loob ang tuwalya at bathrobe. At ang isusuot nito, dahil kaya naman ito iyong gawin. Ilang minuto lang ang lumipas at lumabas na rin ito, kaya agad itong inalalayan ni Kali papunta sa kama. Tinulungan niya itong humiga at inayos ang kumot nito. Matutulog na po ba kayo, sir? O gusto niyo pong kumain na muna? Tanong niya habang inaayos ang kumot nito. I want to sleep first. You may leave for now. Sagot nito, kaya naman sumunod na lamang siya. Napabuntong hininga ang dalaga nang makalabas na siya sa kwarto. At halos mapatalon siya. Nang paglabas niya, bumungad sa kanya ang kapatid na babae ni Gino na si Grace. Ano na, Ate Kali? Kamusta na si Kuya Gino? Tanong nito kaya naman napabuntong hininga siya. Si Kali ay siyang asawa ni Gino. Kalista ang buong pangalan niya. At pinaiksi niya yon upang hindi siya makilala ni Gino. Dahil alam niyang sa oras na malaman nito na siya ang kanyang kasambahay at tagapag-alaga, ay hindi ito papayag at magagalit lang. Kaya minabuti niyang ipakilala ang kanyang sarili. Nakali na lang ang kanyang pangalan. Nagawa ito ng dalaga dahil walang kahit na sino ang naging caretaker ni Gino na tumatagal dito. Halos lahat ng kanyang tagapag-alaga ay iniiwan siya dahil sa pagsusungit niya at kung ano-ano pang mga hindi magagandang ugali. Hindi na rin naman niya magawang iwan si Gino. Dahil kahit pamalamig ang turing nito sa kanya bilang asawa, hindi pa rin magbabago sa puso at isip niyang asawa niya ito. Gusto raw muna niyang matulog, kaya hinayaan ko muna. Kumain naman na siya kanina, kaya baka busog pa naman. Hayaan na lang muna natin magpahinga. Sagot ni Kali kay Grace, kaya naman napatango ito. Nagtungo silang dalawa sa sala ng mansyon. May nakahanda na roong mga juice at cookies. May ilang shopping bags din na malamang pinamili na naman ni Grace. Naghahanap pa rin kami ngayon ng pwedeng maging donor ni Kuya para makakita na siya ulit. Pero wala pa ring update eh. Hindi alam ni Mami at Daddy kung makakita pa ba ulit si Kuya. Base kasi sa mga observations ng doktor,
Kailangan niya talaga ng doktor at hindi mga medications lang. Wika ni Grace nang makaupo sila sa sofa. Ganun ba? Baka naman magkaroon pa rin ng donor si Gino. Siguro hintayin na lang natin. Pero hanggat wala pa at hindi pa rin siya nakakakita, ako na muna ang bahala mag-alaga sa kanya. Kaya ko naman siyang i-manage. Tsaka, kaya ko din namang asikasuhin ng kumpanya habang inaalagaan siya. Isa pa, hindi naman ako gaano nahihirapan eh. Ani Kali, kaya naman kumunot ang noo ni Grace. Anong ibig mong sabihin na hindi ka nahihirapang alagaan siya, Ate Kali? Bakit? Hindi na ba siya nagsusungit katulad ng dati sa ginagawa niyang katulong? Tanong ni Grace at bahagyang napailing at tawa. Mabuti nga at nagawa mong tiisin at pakisamahan niyang kuya ko kahit pa ganyan ang ugali niya. Dagdag pa nito, kaya napabuntong hininga si Kali. Grace, huwag ka naman magsalita ng ganyan sa Kuya Gino mo. Oo na at arogante at mayabang siya pero nakikita mo naman ngayong nagbabago na siya, di ba? Alam ko lahat kayo, hindi gusto ang pag-uugali ni Gino. Pero hayaan niyo siyang bumawi sa inyo at magbago. Kahit pa ganun siya, may kabutihan pa rin naman sa puso niya. Pagtatanggol ni Kali sa asawa, ngunit umiling naman si Grace. Hindi mo na kailangan ipagtanggol si Kuya, ate. Kahit naman kasi ikaw naranasan din ang pagiging arogante at mayabang niya. Tignan mo nga, ni hindi kanya nagawang ituring na asawa nun. Ani Grace, kaya napabuntong hininga na naman siya. Alam nating lahat na arranged marriage lang yung kasal namin ni Gino. At wala naman talaga siyang pagmamahal sa akin. Hindi ba? Kaya hindi ko naman hawak ang puso at isip niya na magiging maayos yung pakikitungo niya sa akin. Naiintindihan ko siya, Grace, kaya sige na. Huwag mo nang pag-isipan ng masama ang kuya mo. Depensa naman ni Kali sa asawa. Ngunit umiling pa rin si Grace. Bakit ikaw? Nagawa mo naman siya pakitunguhan ng maayos. Kung nagawa mo yun, dapat nagawa niya rin. Dahil nasa pareho naman kayong sitwasyon nun. Sadyang hindi lang talaga maganda ang ugali ng kapatid kong yun. Kaya ganun siya sa'yo. Dapat yata hindi mo na lang siya pinagtiisan eh. Tila wala lang para kay Grace ang mga salitang binibitiwan. Kaya bahagyang nanlaki ang mga mata ni Kali. Grace naman, kahit pa ganun ang kapatid mo, wag na wag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan, okay? At hindi ko siya pinagtitiisan. Asawa ko siya kaya ginagawa ko lang ang dapat kong gawain. Pinaasawa niya. Kahit pa ganun ang kapatid mo, may pagmamahal na rin ako para sa kanya. At alam ko magbabago rin siya kung bibigyan lang natin siya ng pagkakataon. Oo na. Sige na ate, pasensya na rin sa mga nasabi ko. Naiinis lang talaga ako kung paano ka itrato ni kuya. Pero ate Kali, kapag napagod ka na sa kanya at di mo na rin kayang tagalan na pagsasama niyong dalawa, ayos lang naman kung hihiwalayan mo na siya eh. Alam naman nating lahat na arranged marriage lang to. At kung gugustuhin mo, pwede ka pa naman kumawala sa relasyon niyo. Ani Grace sa kanya, ngunit umiling at ngumiti siya. Mahal ko ang Kuya Gino mo at tanggap ko siya bilang asawa ko. At kahit ano pa mangyari, hindi ko siya susukuan, mahal ko siya. At handa akong tulungan siya, gabayan siya, ngayong kailangan niya ng taong nasa tabi niya para alagaan siya at alalayan siya. Alam ko magbabago siya at magagawa niya ring bumawi sa lahat ng pagkakamali niya. Basta ate Kali ha, huwag mo rin kakalimutan ng sarili mo. Isipin mo rin ang sarili mo at di palaging si Kuya Gino. May sariling buhay ka rin. May mga kasama ka rin naman dito sa mansyon na pwedeng tumulong sa'yo. Ilang oras ang lumipas at nagising na rin si Gino. Tinulungan niya ito sa pagbaba sa hagdan at pagpunta sa dining area ng mansyon upang kumain ng hapunan. Gusto niyo po ba ng juice o ng tubig na lang po, sir? Magalang na tanong dito ni Kali habang hinahainan ng pagkain. Anong juice ba ang tinimpla niyo? Gusto ko ng orange juice. Sagot nito kaya naman tumango siya kahit hindi nito nakikita. At nilagyan ng orange juice ang baso nito. Tinulungan niya itong kumain. Tahimik silang dalawa hanggang sa bigla na lamang magtanong si Gino kaya napahinto siya sa akmang pagsubo rito ng kutsara na may lamang kanin at ulam.
Who cooked this? Tanong nito kaya kinabahan naman si Callie. Ako nagluto nito, sir. Ako rin yung nagtimpla ng juice nyo. Dahil sabi nyo ayaw nyo na ibang nag-aasikaso nun. Diba? Sagot niya, kaya napatango ito. You cook like how my wife cooks. Ganito rin ang lasa ng luto niya. Anang lalaki, kaya napangiti si Callie. Dahil ibig sabihin lang nun, kinakain pala ni Gino ang mga luto niya noon. Kahit pa malamig, ang pakikitungo nito sa kanya. Baka kaya po pareho ang lasa dahil pareho lang naman kami ng niluto na ulam. Sagot niya, ngunit umiling naman ito. No, there is something with every dish she cooks. Iba talaga ang lasa ng luto niya. Mas masarap siya magluto kaysa sa mga chef sa kung saan saang restaurant na kinakainan ko. Pagdadahilan pa rin ni Gino, kaya naman mas napangiti siya. Baka kaya ganun ang lasa ng luto niya dahil may kasama yung pagmamahal at masaya siya habang nagluluto. Sagot niya habang may ngiti sa labi, kaya naman kumunot ang noo ni Gino. Ganun ba yon? Kapag masaya ang taong nagluto at may pagmamahal na kasama sa niluluto niya, magiging masarap talaga? Tanong nito, kaya naman hindi mapigilan ni Callie ang bahagyang pagtawa. Ang sabi sa akin, sir, ganun daw po. Kaya kapag nagluluto ako, nagiging masaya ako kasi hilig ko po yung gawin eh. Kaya siguro masarap din yung luto ko, base sa sinabi mo. So wala bang pagmamahal at saya mga chef ng restaurant na kinakainan ko? Dahil iba ang lasa ng luto nila sa lasa ng luto na asawa ko? Muling tanong nito kaya talagang napatawa na siya. Sir, hindi naman sa ganun. Iba-iba naman yung kakayanan ng mga taong nagluluto. Siyempre, lahat may kanya-kanyang specialty. At may kanya-kanya sila siguro mga secret ingredients. Kaya ganun po, sir. Bakit po ba kayo curious na malaman? Ganun ba kasarap yung luto ng asawa nyo? Yes. She cooks so well and good. I love every dish she cooks. Siguro iniisip niya noon na hindi ko kinakain ang mga niluluto niya. Dahil madalas kapag hinahanap niya mga yon sinasabi kong ibinigay ko sa mga kasambahay namin. Pero ang totoo ako naman talagang kumain. I don't really know. I don't like her. At wala akong feelings para sa kanya. Pero gustong gusto ko yung mga niluluto niya. Wika nito, kaya nakaramdam ng saya si Callie. Alam niyo, sir, sigurado ako matutuwa at mapapangiti ang asawa niyo kapag narinig niya yung mga sinabi niyong yan. Dahil alam niyang na-appreciate niyo pala yung mga efforts niya para sa inyo. No. Siguro pagod na siyang paglutuan at alagaan ako. Kaya pinili niyang pumunta sa ibang bansa para sa kumpanya nila kaysa alagaan at paglutuan ako dito. May sakit sa boses na saad nito, kaya nakaramdam din ng kirot sa puso si Callie. Ano ka ba, sir? Ginagawa niyo yon para rin naman sa inyo. Kumbaga, naghahanap buhay siya, ganun. Para makatulong din sa'yo. Kasi syempre nung bago mangyari ang aksidente, nandito lang naman siya. At kayo nagtatrabaho. Kaya baka ngayon bumabawi naman siya sa inyo. Yes, you may be right. Pero paano mo nalaman na hindi siya nagtatrabaho nung hindi pa nangyayari ang aksidente? Akala ko ba bago ka lang dito nagtatrabaho? Paano mo nalaman lahat ng yan? I never told you any of those. Ani Gino, kaya naman kaagad na kinabahan si Callie. Ano ba naman bibig to? Ani Callie sa kanyang isipan sa katumikhim. Nalaman ko lang po sa ibang kasambahay dito. Minsan ko po kasing naitanong kung nasan yung asawa nyo. Nung minsan kasi ako naglinis sa opisina nyo, nakita ko yung malaking wedding picture niyong dalawa. Sagot niya at pilit itinago ang kaba na nararamdaman. Okay, mamaya na tayo mag-usap. Gusto ko munang kumain. Saad na lamang nito kaya naman nakahinga na siya ng maluwag. Noong nilinisan niya ang opisina ni Gino, yun din ang unang beses na nakapasok siya dito. At gano'n na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang malaking picture frame kung nasa ng wedding picture nila. Sa pagkakaalam niya ayaw ng binata na kunin yun. Kaya naisipan niyang siya na lang ang magtatabi.
Ngunit laking gulat niya at pagtataka nang makita ito sa opisina ng binata. Sabi ni Gino, itinapon nito yon. Ngunit, inilagay pala ng lalaki sa opisina nito. Anong gusto niyong gawin, sir? 7:30 pa lang ng gabi. Gusto niyo po bang umakyat? O makinig muna ng music sa opisina niyo? Tanong niya, nang matapos kumain si Gino. You should eat first. Kumain ka na lang muna. Saka mo ko dalhin sa opisina ko. Then help me sign contracts. Sign contracts, sir? Itatatak niyo lang naman po yung pirma niyo, di ba? Yung itatatak ko na lang. Basahin mo sa akin yung laman ng kontrata. Yung mga importante lang. I want to work. Ayokong palagi na lang ako nakaupo sa garden at nagpapahangin. Gusto ko rin pumunta sa park bukas. Samahan mo ko. Wika nito, kaya naman tumangutango siya at ngumiti. Ito ang unang beses na ginusto ni Gino na may gawing ibang bagay. Magmula nang maaksidente ito, wala na itong ibang ginawa, kundi magpahangin sa garden at manatili sa bahay. Ni lumabas, ayaw nitong gawin. Madalas ding mainit ang ulo nito. At ngayon lang ito naging ganito ang mood, na kalmado lang at hindi nagsusungit. Ito pong kontrata na to, sir. Tungkol sa itatayong isang restaurant. Ito po yata yung project niyo ba yun na dapat itatayo? Napahinto si Kali habang binabasa ang papeles. Paisa-isa niyang binabasa ang mga kontrata. Hindi ko na itutuloy yan. Wala naman na dito ang asawa ko. That project is actually for her. Napaawang naman ang bibig ni Kali. Magtatayo siya ng restaurant para sa akin? Naitanong na lamang ni Kali sa kanyang sarili. Bakit naman po hindi niyo itutuloy, sir? Pwede niyo namang sabihin na lang sa kanila tungkol dito. At saka, bakit po pala kayo magpapatay ng restaurant para sa kanya? Regalo po ba? Curious niyang tanong dahil napakaraming tanong sa isipan niya na gusto niyang malaman ang sagot. She loves cooking. Noong isang beses ko siyang naabutan na nagluluto sa kusina kasama si Grace sa kapatid ko. Narinig ko sinabi niyang mahilig siyang magluto kaya naisip ko magtayo ng restaurant at mga dish na paborito at gusto niyang niluluto, yun na ilalagay sa menu. Paliwanag ni Gino na ikinagulat naman ni Kali. Hindi niya maintindihan kung ba't ganito naisipan ng binata na magpatayo ng ganitong proyekto para sa kanya. Naguguluhan siya dahil ang alam niya, wala namang nararamdaman para sa kanya ang kanyang asawa. At hindi rin naman sila nito magkasundo nun. Akala ko po ba, sir, wala kayong nararamdaman para sa asawa niyo? Marahang tanong ni Kali habang may namumuong luha sa mga mata. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Natutuwa siya pero naguguluhan din. Hindi niya malalaman ang ganitong bagay kung hindi niya siguro piniling manatili at alagaan ang asawa sa ganitong kondisyon nito. Oo, tama ka. Pero kahit gaano kalamig ang pakikitungo ko sa kanya nun, hindi naman siya nagsawang alagaan at ipagluto ako. Kahit pa sinasabi ko sa kanya na hindi ko kinakain ang mga luto niya. Kahit pa sa tingin ng iba, hindi maganda pag-uugali ko. Hindi niya ako iniwan. Pinili niya pa rin manatili sa akin. Kaya bilang pagbawi, naisip kong gumawa ng restaurant para sa kanya. Tuluyan na ngang tumulo ang luha ni Kali. Kahit pagaano kalamig, ang pakikitungo ng asawa niyang si Gino noon, minahal niya ito sa hindi malamang dahilan. Hindi niya rin ito magawang iwan dahil para bang may kung anong pumipigil sa kanyang umalis. Mahal niya ito. Kahit pa kung ano-anong naririnig niya mula sa ibang tao. Hindi siya pinagbigyan ng mga magulang niya na magtayo ng restaurant. Kaya ako na lang ang tutupad sa pangarap niya ngayon. Kahit paano sabihin ng iba, kahit pa bali-balik na rin ang mundo, hindi pa rin magbabago na siya ang asawa ko at parte siya ng buhay ko. Sinusukuan ako ng lahat dahil sa ugali ko. Iniwan ako, kahit pa ang sarili kong pamilya dahil sa ugali ko. Pero ang asawa ko si Calista, kahit pa kung ano-anong sinasabi ng iba, hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako pinabayaan. Pinili niyang manatili sa tabi ko. Kahit ilang beses ko na siyang tinulak palayo. May sakit sa boses ang sabi ng binata na mas nagbigay ng kirot sa puso ni Kali.
Kahit gaano ko kaayaw sa kanya, nagpapasalamat pa rin akong siya naging asawa ko. Dahil baka kung iba ang pinakasalan ko, baka iniwan ako kaagad mag-isa. And if my wife decides to leave me one day, maiintindihan ko naman yun. Hahayaan ko rin siya. Ayaw ko manatili siya sa isang lalaking hindi naman kayang ibalik yung ibinibigay niya. I don't deserve her. Pigil na pigil ni Kali ang kanyang hikbi. Alam niyang magtataka si Gino sa oras na marinig ditong umiiyak siya at hindi yun pwedeng mangyari dahil baka malaman itong siya ang kanyang asawa. Pero pwede pa naman kayong bumawi, sir. Kung ayaw na sa inyo ng asawa niyo, kung pagod at nagsasawa na siya sa'yo, malamang naman nakipaghiwalay na siya, di ba? Pero hindi pa rin naman po, di ba? Baka naghihintay lang yun na bumawi kayo sa kanya. Kapag gumaling na kayo, sir, doon kayo bumawi sa kanya. Ibigay niyo lahat ng pagmamahal at kung ano pang kaya niyo ibigay sa kanya. At kung ano sa tingin niyo ang gusto niya. Tumango si Gino bilang pagsang-ayon. You're right, babawi ako sa kanya. Pero yun, ay kung magagawa pa niya akong tanggapin matapos ng lahat na nangyari sa amin. Baka sa oras na gumaling ako, sumuko na pala siya sa akin. Napabuntong hininga ito, at muli nang kinuha ang pangtatak na pirma nito at itinatak yun sa kontrata sa pagpapatayo ng restaurant. Hanggang 8:30 lang po tayo rito, sir, ah. Bukas, umaga tayo pupunta sa park para hindi masyadong mainit at matao. Magdadala din po ako ng pagkain para may makakain tayo doon. Paalala niya, kaya tumango naman si Gino. Huwag ka na magsasama ng bodyguards. Ayoko may nakasunod sa atin. Anang lalaki, kaya naman napabuntong hininga siya. Sir, alam niyo hindi pwede yan. Masyadong delikado at hindi rin naman tayo sigurado kung safe ba doon sa park. Lalo na at kilala kayong tao. Kailangan may nagbabantay sa inyo. Okay, fine. Pero ayaw ko na nakadikit masyado. Yung sobrang lapit sila sa atin. Sabihan mo sila na magsuot lang ng pang-alis o pambahay na damit. Huwag na yung uniform para hindi masyadong agaw atensyon ng mga tao. Hindi kasi pumapayag ang binata na natatalo ito sa usapan. Kaya naman napapangiti na lamang siya kapag sumusunod dito sa mga sinasabi niya. Madalas ito makipagtalo o kumontra sa mga desisyon ng iba. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang yata itong nagbabago at nakikinig na rin sa mga sinasabi niya. Kinabukasan ay maagang gumising si Kali. 6:30 pa lamang, gising na siya dahil magsisimula sila maglakad patungo sa park kaya maaga siyang gumising at para makapaghanda din ng pagkain. Sandwich lang ang hinanda niya, pati 2 bote ng tubig. Alam niyang gising na si Gino. Inilagay na rin naman niya sa kama nito ang damit na susuotin nito. Nang marinig niya ang boses itong tinatawag siya, kaagad siya nagtungo sa kwarto nito. Sandwich po ang hinanda ko, sir. Nagluto na rin ako ng ulam para pumamaya pag uwi natin kapag nagutom kayo pwede na kayong kumain. Kaldereta po pala yung niluto ko. Paborito niyo raw po kasi sabi ng kapatid niyo. That's good. Can you cook sinigang? Gusto ko ng sinigang para ulam mamayang gabi. Gusto ko ring pumunta ng probinsya. I want to spend time there. It's more peaceful and quiet there. Kung gusto mo pwede ka namang sumama. Dadagdagan ko na lang sinasahod mo sa akin. Wika ng lalaki sa kanya. Kailan po ba tayo aalis, sir? At hanggang kailan tayo dun sa probinsya nyo? Ayos to naman po sa akin na samahan kayo. Mas kaya ko rin kayo alagaan at baka mahirapan na mag-aalaga sa inyo dahil hindi naman kayo kabisado. Sagot niya, kaya napatawa ito na siyang ikinagulat ni Kali. Dahil ito ang unang beses na ginawa yun ng binata. Palaging seryoso at masungit ang binata. Kaya para sa kanya, bago ang maninigit nung tumawa. Mukha ring good mood ito. Dahil hindi nakakunot ang noon ito. Hindi katulad noon na sa tuwing makikita niya ito, kunot na kunot ang noon ng lalaki. Sinasabi mo bang kabisado mo na ako? Kaya madali na lang para sa iyo ang alagaan ako? Ganun na nga po. Alam ko kung ano mga pagkain na ayaw nyo, kung anong inumin na ayaw nyo,
kung kailan nyo gustong tumambay sa garden, o kung saan man, basta may sariwang hangin. Alam ko rin kung anong oras kayo natutulog sa gabi man yan o tanghali. Basta, sir, kabisado ko na talaga kayo. Kaya madali na lang para sa akin na alagaan kayo. Kaya mas mabuting sumama ako sa inyo kung saan nyo man gustong pumunta. Paliwanag niya, kaya napatawa na naman ito. Once I recovered, you should apply to be my secretary. Mas kilala at kabisado mo pa yata ako kaysa sa pamilya ko at kamag-anak. Baka magulat ka, sir, kapag nakarecover ka na at makita mo kung sino ako. Aniya rito, kaya muli itong napatawa. Ba't naman ako magugulat? Siguro magugulat ako kung sikat na artista o singer o model ka. Pero mukhang pamilyar ka sa akin. Kaya siguro hindi na ako magugulat. Hintayin na lang natin na bumalik lahat ng alaala ko. At baka tuluyan na kita makilala. Kahit pa hindi kita nakikita. Wika ni Gino, kaya napangiti siya. Paanong pamilyar ba sa'yo, sir? Tingin mo ba may kaboses ako o kapareho ng paraan ng pananalita? Ganun ba, sir? Yes, kaboses mo ang asawa ko. Hindi man talaga malinaw sa akin ang boses ng asawa ko dahil sa ilang mga alaala ko na wala. Alam ko pa rin na parang ang kaboses mo siya. At pareho rin kayo ng paraan ng pagsasalita. Eto, sir, tatanungin lang naman kita. Sino sa tingin mo sa amin ng asawa mo ang mas nakakilala sa'yo? Ako ba? O siya? O pareho kaming dalawa? My wife, Calista, knows me better than anyone and anybody else. Alam niya ang flaws ko at imperfections. Naniyakap niya ng buong buo. Alam niya yung kalakasan at kahinaan ko. Alam niya rin yata kung paano ako pumirma. Kahit size ng damit at sapatos ko, alam niya rin. Alam niya rin kung anong isusuot ko kapag pumapasok ako na sa opisina. Kabisado niya ang pagkakasunod-sunod ng mga sinusuot ko. Siya pa nga ang naghahanda nun. Pagkukwento nito, na ikinangiti ni Kali. Ganun pala kayo kakilala ng asawa niyo. Ang swerte niyo naman pala sa kanya. Sigurado ako, sir. Sa oras na bumalik na yung paningin niyo sa dati, magiging sobrang saya ng asawa niyo. Lalo na kapag nagsimula na kayong bumawi sa kanya. Kayo lang yata ang asawa na itinatanggi na walang nararamdaman para sa asawa niya eh. Pero bawat maliit na detalye alam na alam naman. Napansin ko lang mga bagay na yan sa kanya. Araw-araw ko siyang kasama. Katabi ko rin naman siyang matulog kahit pa nakataligod kami sa isa't isa. Nararamdaman ko pa rin na lumilingon siya. At iiwas bigla kapag nilingon ko na pabalik. Pagkukwento ni Gino. Baka naman chine-check lang kayo ng asawa niyo, sir. Kaya nililingon kayo. Bakit niya ako i-check? Alam niya naman kapag may sakit ako o may nararamdaman ako. Hindi yun magsasalita. Mag-iiwan na lang ng tubig at gamot sa side. Sa maliit na table namin. Natatawa pang dagdag ni Gino na mas ikinapula ng pisngi ni Kali. Bakit pa napansin niya pa ang mga bagay na yun? Tanong ni Kali sa isipan at mas pinamulahan pa ng pisngi. Pero ang hindi ko makakalimutan na ginawa niya, noong kinantahan niya pa ako para makatulog. May sakit din ako noon at hirap ako matulog. Kaya pasimple siyang kumanta. Hanggang sa unti-unti ko namalayan na nilalamon na ako ng antok. At pagising ko, mababa na yung lagnat ko. May bimpo pa ako sa noo. Hindi niya pala tinigilan ang kapupunan sa katawan ko. Kaya gumaling ako agad. Nagpatuloy pa ang pagkukwentuhan at pag-uusap nila hanggang sa makarating na silang dalawa sa park. Wala pang masyadong tao dahil na siguro masyado pang maaga. Hindi rin ganoon kasakit ang liwanag ng araw na tumatama sa balat. May iilang bata na nagbabike at ang iba ay tumatakbo para mag-jogging. Sir, saan niyo po gustong pumwesto? Doon sa medyo matao o sa ilalim ng malaking puno na lang? Wala kasing masyadong tao ron eh. Pero sa mga bench medyo may maraming tao. Ani Kali kay Gino nang naghahanap na sila ng pupwestuhan. Sa ilalim ng malaking punong sinasabi mo. I want a peaceful place
Ayaw ko masyado maraming mata nakatingin. Pakaramdam ko, they're judging my whole being. Sagot ng binata kaya naman napatawa siya. Hayaan mo lang sila, sir. Kung huhusgahan ka nila, wag mo na lang pansinin. Kaming mga taong malapit sa'yo, kami yung nakakaalam sa totoo mong pagkatao. Tsaka, hayaan mo lang sila, wala naman silang alam sa kwento mo eh. Kaya dapat, hindi mo pinapansin yung mga ganun. Hindi maganda ang imahe ng pangalan ko sa kanila. Ang pagkakakilala pa rin nila sa akin ay dating ako na mayabang at arugante. Paano ko sila hindi papansinin? Kung kahit wala akong nakikita, ramdam ko ang mga tingin nila sa akin. Yes, that's right. I couldn't see them, but I can feel them and I don't like it. Nang marating nila ang napiling pwesto, inilatag kaagad ni Kali ang dala niyang sapin, saka pinaupo ang binata at sumagot sa sinasabi nito kanina. Alam niyo, sir, ganyan naman talaga ang mga tao. Hindi ko naman nila lahat, pero may ilan talagang huhusgahan ka dahil sa nakaraan mo. Kahit pa hindi nila alam ang buong kwento. At hindi mo yun kailangan na palaging pagtuunan ng pansin. Hayaan mo sila na paniwalaan ang gusto nilang paniwalaan. Isipin mo na lang na may mga taong katulad ko na kilala ka at alam ang kwento mo. At handa naman ako ipagtanggol ang pangalan mo sa kanila, sir. You're willing to defend my name? Why would you do that? Alam kong tagapag-alaga kita. At ikaw ang nag-aasikaso sa akin. Pero hindi mo naman kailangan ipagtanggol ang pangalan ko sa ibang tao. Sanay na rin naman ako mahusgahan. But of course, masakit pa rin. Dahil hindi naman nila alam ang kwento ko. Alam niyo, sir, siguro, ayan din ang nararamdaman ng asawa niyo, no? Nasasaktan din siya para sa inyo. Pero alam mo, sigurado ako na kahit ang asawa niyo, ipagtatanggol din kayo. Ipagtatanggol niyo yung pangalan mo para sa ibang tao. Kasi syempre, asawa ka niya. At mas kilala ka niya kesa sa pagkakakilala sa'yo ng iba. Ganun akong klase ng tao, sir. Kung mas kilala kita kesa sa pagkakakilala ng iba sa'yo, handa akong depensahan at ipagtanggol ka pati ang pangalan mo. Paliwanag niya. Kaya naman napangisi si Gino na parang may naiisip ito. There is something that I've been noticing about you, Kali. Especially when we're talking seriously. Para bang palagi kang nakakahanap ng paraan para isali o isama sa usapan ng asawa ko. Not only that, you also talks like you know me very well. Like you're my wife. So tell me the truth, Kali. I want to know the truth. Are you my wife? Hindi nakapagsalita si Kali. Hindi niya alam kung ano isasagot niya sa asawa. At mas ikinatatakot niya pa ay ang maaaring maging reaksyon nito kung malalaman itong siya si Kalista na asawa nito. Kahit ba tila pa nahuhulog siya sa ilang matatamis na salita nito, hindi niya pa rin magawang aminin ang totoo niyang katauhan sa asawa niya. Natatakot siya at nag-aalinlangan. Ano bang sinasabi mo dyan, sir? Paano naman ako magiging asawa mo? Sobrang imposible. Tagapag-alaga mo lang ako at kasambahay mo ako dito. Kali, you don't have to lie anymore. I already know the truth. Anito, kaya naman napalunok siya. Ano naman ngayon kung ako ang asawa mo, Gino? Ipagtatabuyan mo ba ako ulit palayo sa'yo? Magiging malamig na ba ulit ang pagtrato mo sa akin? O tuluyan mo na talaga akong hihiwalayan? Dahil hindi mo na talaga ako mahal. At paano mo rin nalaman ang totoo? Kung di ka pa naman naooperahan at hindi mo ako nakikita. Sunod-sunod niyang tanong dito habang may namumuong luha sa kanyang mga mata. Naoperahan na ang mga mata ko, Kali. Naalala mo ba? Nung isang beses ay inabot ako ng 2 linggo na wala sa bahay. Yun ay dahil isinagawa na ang operasyon. Kaya matagal ko nang alam na ikaw ang asawa ko. Sinabi ko lang kay Grace na magpanggap siyang galit pa rin sa akin. At sabihin pa sa'yong walang donor. I was just waiting for you to admit the truth. Pagpapanggap lang lahat, Kali.
Pero totoong hindi pa rin bumabalik ang ilan sa mga alaala ko. Hinihintay ko lang na aminin mo sa akin ang totoo. Dahil hindi naman ako magagalit sa'yo. I actually wanted to thank you. Sinukuan ako ng lahat, Kali, pero ikaw nandyan ka pa rin. Hindi mo ako iniwan. And I'm thankful for that. Dagdag pa nito, kaya mas lalong naiyak si Kali. Hindi ko kayang sabihin sa'yo ang totoo, Gino. Hindi ko magawa dahil natatakot ako na baka itulak mo ulit ako palayo. Natakot ako na maiwan kang mag-isa dahil alam ko kung gaano kahirap at kasakit sa'yo ang pakiramdam na sinukuan ng lahat. Kahit gaano kalamig ang pakikitungo mo sa akin nun. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit mamahal na mahal kita. At hindi ko magawa na iwan ka. Dahil nga medyo tago at hindi nakikita ang pwesto nila, wala namang ibang nakakapansin sa kanila kahit pa umiiyak siya. Marahang pinunasan ni Gino ang luha sa pisngi niya, ngunit patuloy pa rin ang pagtulo nun. Sobrang saya ko nung malaman kong kinakain mo pala yung niluluto ko para sa'yo. Sobrang saya ko rin nung malaman ko kahit maliliit na detalye tungkol sa akin napapansin mo. Sobrang saya ko dahil kahit pakiramdam ko noon ayaw mo sa akin, naisipan mo pa rin bumawi. Sobrang saya ko nung malaman kong balak mo magpatayo ng restaurant para sa akin. Sobrang saya ko, Gino. Sobra. Kali, sobrang saya ko na ikaw naging asawa ko. At humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko. At sa lahat ng sakit na naibigay at naiparamdam ko sa'yo. Maiintindihan ko kung hindi mo pa ako magawang patawarin. Dahil alam kong masakit lahat. Pero hanggat magkasama at mag-asawa tayong dalawa, at hanggang tumanda tayo, Kali, patuloy akong babawi sa'yo sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa akin. Saad ni Gino? Kaya bahagyang tumangutango si Kali. Yung tanggapin mo lang ako bilang asawa mo, malaking pagbawi na sa lahat-lahat yan, Gino. At napatawad na rin kita. Masaya rin ako ikaw naging asawa ko. At kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa'yo, ipagtatanggol kita sa kanila. At mananatili pa rin ako sa tabi mo kasi mahal na mahal kita. Mabilis niyang niyakap ang asawa. Nakaagad naman itong sinuklian ng isang mas mahigpit na yakap. Matagal na kitang tinanggap, Kali. Talagang pag-amin mo na lang sa akin ang totoo ang hinihintay ko para ipaalam sa iyo ang totoo. Kali, hindi ko man magawang sabihin sa iyo noon pero mahal na mahal kita at nagpapasalamat din ako. Dahil nagawa mo ako yakapin at tanggapin kahit pa ilang panghuhusgang binabato sa akin. Paano kita hindi magagawang tanggapin? Mula nung kinasal tayong dalawa kahit gaano pa kalamig ang pakikitungo mo sa akin, alam at ramdam ko magbabago ka kaya hindi kita magawang sukuan. Mahal na mahal kita, Gino. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa'yo, ikaw pa rin ang asawa ko. At mas kilala kita. Kaya wala akong pakialam sa sinasabi nila sa'yo. Walang mas importante pa sa akin maliban sa'yo. Asawa mo ko kaya paulit-ulit ko mas pipiliin na manatili dyan sa tabi mo. Ilang buwan ang lumipas, naging maayos naman ang lahat. Pati ang kanilang pagsasama. Naging mas malapit pa sila sa isa't isa, kaya iyon ang naging daan para mas makilala pa nila ng lubusan ang bawat isa. Mahal, anong magandang kulay ng dress? Yung bagay sa akin. Ito bang yellow o pink? Or itong mint green? Or itong lavender ang kulay? Parang lahat kasi maganda kaya nahihirapan akong pumili. Ani Kali sa asawa, naabala sa pagbabasa ng dokumento sa table nito. Nasa opisina sila ngayon sa mansyon ni Gino. Work from home ito ngayon dahil sa bagyo. Nakaupo siya sa tabi nito at abala sa pagpili ng magandang dress. Bagay sa'yo lahat ng kulay ng mga dress na yan. Kaya mas mabuti pa bilhin mo na lang lahat para hindi ka na mahirapang mamili pa. Ako na magbabayad, kaya bilhin mo na lahat. Hindi, dapat isa lang Isa lang naman ang bagay sa akin dito. Bagay sa'yo lahat ng kulay, mahal. Kaya bilhin mo na yan. At siya nga pala,
Bakit para yata napapadalas ang pagbili mo ng mga dress? Akala ko ba hindi mo hilig magsuot ng ganyan? Hindi naman sa pinipigilan kita magsuot niyan. Napapaisip lang talaga ako. Paghahanda lang naman. Kibit balikat niyang sagot na ikinakunot ng noon ito. Paghahanda para saan? Hindi naman tayo nagpaplano ng beach or kaya swimming. Anong pinaghahandaan mo? May pupuntahan ba tayong beach party? Dapat sinabi mo sa akin para sa mall na lang tayo bumili. Para makabili din ako ng sakin. Hindi mo pa naiintindihan kung ano ibig kong sabihin? Natatawa niyang tanong, pero umiling naman si Gino. Okay, ganito na lang. Ano ang madalas sa suot ng mga buntis kapag medyo may kalakihan na yung tiyan nila? Yung maluwag na suot nila. Dress? Dress ang suot nila. Kung ganon, bakit sa tingin mo bumibili ako ng mga dress? I mean, dresses are not for summer only. Or for some beach outfits. Napaawang naman ang bibig ni Gino sa sinabi nito. Don't tell me you're pregnant, Kali. Yes, Gino. I am pregnant with our first baby. Tuwang-tuwa niyang sagot dito, kaya agad itong napayakap sa kanya, saka nagsimulang mapaiyak sa tuwa. Ilang buwan lang ang lumipas, unti-unti ring lumaki ang kanyang ipinagbubuntis. Hindi naman madali ang kanyang unang buwan, lalo na dahil sa mga morning sickness na normal lang naman para sa mga buntis. Idagdag pa na maselan din pala ang kanyang pagbubuntis, kaya mas kailangan niyang doble ang pag-iingat at doble din dapat ang pag-aalaga. Basta sundin mo lang ang paalala sa iyo ng doktor para hindi ka rin masyadong mahirapan at kung kailangan mo ng tulong, pwede kang tumawag sa amin ni Grace dahil darating naman kami kaagad para sa iyo. Anang ina ni Gino para bisitahin siya nito. Salamat po, ma. Sinusunod ko naman po yung paalala ng doktor. At nandyan din naman po ako palagi sa tabi ni Gino. Di rin naman po siya umaalis sa tabi ko. Kaya hindi po ako masyadong gumagalaw dahil siya yung nag-aasikaso sa akin. Nakaalalay naman siya sa akin palagi, ma. Masaya ako para sa inyong dalawa, iha. Sa totoo lang, nung planuhin namin ang arranged marriage nyo, inamin ko na konsensya din ako. Alam ko hindi niyo gusto ang isa't isa. Pero yun na lang kasi ang naisip namin paraan. Dahil akala namin makabubutihan para sa kanya. Hindi namin alam, yun pala magiging dahilan para mas magbago siya. Kaya natutuwa ako sa labis sa pangyayaring ito. Wika ng ina ni Gino, kaya naman hindi siya makapagsalita. Ang akala namin noon, makakatulong para sa kanyang pagpapakasal sa'yo. Dahil ikaw yung dalaga na naisip naming baka makatulong sa kanya para magbago. Masakit para sa akin bilang isang ina na hinuhusgahan yung anak ko. Kahit di naman siya kilala ng ibang tao. Malaki ang paniniwala namin noon ng daddy niya na kapag ikinasal siya sa isang babaeng katulad mo, malaki ang tsansa na magbago siya. Pero hindi namin nakalain yun palang magpapabago sa kanya. Pero hindi yung pagbabago na magiging mabuti siyang tao. Mas napasama pa pala siya. Hindi namin nakalain na iba pala magiging tingin niya sa ginawa namin ng papa niya. Akala niya, tinanggalan namin siya ng kalayaan. Nakonsensya din ako sa lahat ng ginawa namin. Na binigyan namin siya ng napakaraming limitasyon. Naisip din namin na baka ganun ka din. Kaya naisip naming magsagawa ng annulment process para sa inyo. Pero hindi rin nangyari yun. Dahil na-aksidente ang anak ko. Walang nagtagal na caregiver at kasambahay kay Gino. Dahil lahat pinatatanggal niya. Pero ikaw, kahit ilang beses siyang nagsungit at itinulak ka palayo, hindi mo siya iniwan. Nagpapasalamat ako sa iyo, iha. Dahil sa iyo tuluyang nagbago ang anak ko. Ikaw ang nagpalabas ng mga gandang katangian niya. Ikaw ang dahilan kung bakit nagawa niyang ipakita ko sino ang totoong siya. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Kalista. Ngumiti sa kanya ang ina ni Gino, kaya ngumiti na rin siya. Ma, nagpapasalamat din ako dahil kung hindi niyo pinlano ang kasal namin ni Gino, baka iba ang naging asawa ko ngayon. Huwag na rin nating balikan yung nangyari sa nakaraan. Isipin na lang natin ang kasalukuyan at maging masaya. Hayaan na natin yung mga taong nanghuhusga kay Gino.
Unti-unti rin nila makikita ang kabutihang taglay niya. Siya nga rin po pala, Ma. May gusto lang po sana ako itanong tungkol sa pagpapaopera ni Gino sa mga mata niya. Hindi ko akalaing nakakita na pala siya noong mga panahong inaalagaan ko siya. Hindi niyo po kasi nabanggit sa akin. Kaya nalaman niyang nagpapanggap lang ako na kasambahay niya. Napatikhim ang ina ni Gino. Oo nga pala. Hindi pa pala namin nasabi sa'yo tungkol sa bagay na yan. Biglaan din kasi yun, anak. Nagulat na lang kami dahil may gustong maging eye donor ni Gino. May tumawag sa akin noon at sinabing gusto niya raw i-donate yung mata ng anak niya para kay Gino. Pagkukwento ng ina ng kanyang asawa, kaya napatango na lamang siya at hinayaan ito magpatuloy. Katulad ni Gino, aksidente din na nangyari sa anak niya. Ang kaibahan nga lang, walang naging problema sa mata nun. Nalaman nila tungkol sa kondisyon ni Gino kaya naisip nilang i-donate ang mata ng anak nila kay Gino. Tumawag sila sa akin dahil balak pa nilang putulin ang life support ng anak nila. Dahil alam nilang wala nang pag-asang magising pa yung anak nila mula sa pagkakakomatose. Dagdag pa nito, kaya napatangu-tangu siya. Bago tuluyang ibigay kay Gino yung mata ng anak nila, tinanong ko rin muna kung magiging ayos lang ba sa kanila yon. Ang sabi naman nila ay oo. Sigurado rin sila sa desisyon nila. Kaya tuluyang naisagawa ang operasyon para kay Gino. Noong makakita ulit si Gino, nalaman niyang ikaw nga nagtatrabaho para maging caregiver niya at kasambahay sa bahay. Akala namin magagalit siya pero nagulat kami nung sabihin niya na may naiisip siyang plano. At yun ay magpanggap na wala pa rin siya nakikita. Dahil gusto niyang malaman kung kailan mo balak aminin sa kanya kung sino ka talaga. Nakita namin lahat ng pagbabago kay Gino. Inamin niya rin sa amin isa sa dahilan kung bakit ayaw niya pang malaman na nakikita niya na ikaw. Dahil mas gusto kanya makilala pa. At mas malaman pa ang ilang bagay tungkol sa'yo. Gusto raw niya makabisado ang asawa niya. Kasi parang lugi naman daw siya. Dahil siya kabisado mo. Ilang buwan na taon lamang ang lumipas. At ngayon, malaki na ang kanilang 3 anak. Kambal ang 2, na siya nilang 2nd anak. At ngayon ay ang araw ng kanilang kasal. Daddy, what do you think mommy would look like? Tanong kay Gino ng anak niyang babae na napatingin dito. Your mommy always looks beautiful. But I think she would be extra beautiful today, especially she will still be wearing her gown. Do you think mommy will look like a fairy today, Daddy? So movies, parang fairy yung mga asawa ng prinsipe kapag nakasuot sila ng wedding gown. Kahit naman hindi nakasuot ng wedding gown ng mommy mo, mukha pa rin siyang fairy, di ba? Pero mas mukha siyang superhero. Kumunot naman ang noo ng kanyang mga anak. Bakit po siya mukhang superhero, Daddy? Kaya po ba lumipad ni mommy or be invisible? Does mommy have some kind of special powers po, Daddy? Tanong muli ng kanyang anak kaya napatawa siya. Walang mga ganyang powers si mommy. But she has this unbelievable strength, you know? She's the strongest woman for me, baby. And what makes her a superhero is that she managed to take care of each and every one of us while also working. Pero inaalagaan mo rin kami kahit may work ka, Daddy. It also makes you a superhero po, diba? Pero why is mommy stronger than you po? Dahil po ba nag-exercise siya regularly at kumakain ng healthy food? Curious na tanong ng mga ito, kaya napangiti siya. Marahan niyang inipit ang hibla ng buhok sa likod ng tenga nito. Your mommy carried you and your siblings inside her for 9 months. Sobrang hirap nun, anak. Nakakaranas si mommy ng morning sickness, sumasakit ang ulo niya, nahihilo siya, sumasakit din ang balakang ang likod niya. Nahihirapan din siya humiga kasi malaki ang tummy niya, pero ang pinakamasakit doon nung nilabas niya kayo. When mommy gave birth to you and your twin, I also cried. Iyak din ang iyak si mommy noon kasi sobrang sakit ang nararamdaman niya. Pero kinakausap niya kayo sa tummy niya.
Kaya ako nasabing sobrang strong ni mommy at para siyang superhero dahil dun. Dahil nagawa niyang i-endure lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kahit na alam ko sobrang hirap na hirap siya nun para sa inyo. Pero, nag-sacrifice siya. Oh, that's why she's like a superhero pala. Isang oras ang lumipas, nagsimula na ang seremonya ng kasal. Isang simpleng beach wedding ang kasal nila. Malalapit na kaibigan at kamag-anak ang imbitado. Ang anak nilang dalawang lalaki ang ring bearer at nag-iisa nilang anak na babae ang isa sa mga flower girls. Ihahatid ka na namin ng daddy mo sa altar, but now, you are willing and not forced. And most of all, you are happy. And we are happy for you too, anak. Saad ng kanyang ina kay Kali, kaya napangiti siya. Thank you so much for making time, ma. Alam ko sobrang busy niyo sa negosyo. Naabala ko pa yung business trip niyo pero nagawa niyo pa rin umuwi ng bansa para ihatid ako sa asawa ko. Napakakasalan ko naman sa ikalawang pagkakataon. Anak, mahal na mahal ka namin ng daddy mo. At humihingi kami ng tawad kung pinilit ka namin magpakasal noon kahit di mo gusto. Patawarin mo kami kung basta kaming gumagawa ng desisyon nun para sa'yo kahit di mo naman gusto. Ma, kung hindi niyo ginawa yon, baka hindi niyo na ako ihahatid kay Gino ngayon. At baka hindi ko na rin pinanganak yung tatlo niyong apo. Hindi niyo na kailangan pa humingi ng tawad sa akin. Dahil kahit ganun na nangyari sa nakaraan, maganda pa rin naman ang kinalabasan. At wala rin naman akong galit sa inyo. But still, gusto pa rin namin humingi ng tawad dahil alam namin labag sa loob mo ang nangyari noon. Para ka naming tinanggalan ng karapatan na mamili ng desisyon mo para sa sarili mo kaya patawarin mo kami, anak. Kahit pa wala kang galit, alam naming nasaktan ka ng mga panahong yun dahil sa nangyaring yun noon. Pa, kayo ang palagi nagsasabi at nagpapaalala sa akin noon na lahat ng bagay nangyayari at mangyayari sa buhay ng isang tao dahil may dahilan. Kaya kung ano man ang nangyari sa nakaraan, may dahilan din. At isa pa, ang importante ngayon, lahat naman tayo masayang namumuhay, di ba? Mahal ko kayo, mama at papa. Hindi nyo kailangang humingi ng tawad sa akin. Maraming salamat, Kalista. Mahal na mahal ka rin namin ng papa mo. At wala kaming ibang hinihiling para sa'yo kundi ang maging masaya sa buhay mo kasama si Gino at ang mga anak nyo. Palagi mo ring tatandaan na kahit ano pa mangyari, palagi pa rin kaming nasa tabi mo. Pwede ka pa rin lumapit kay mama at papa, ikaw pa rin ang prinsesa namin. Sagot ng kanyang ina kaya napangiti siya at tumangutango rito. At kapag kailangan mo ng payo at tulong sa kahit ano, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin ng mama mo. Kahit kailan kahit saan pa yan tutulungan ka namin, anak. Palagi mo ring tatandaan na mahal ka namin. At nagpapasalamat din kami ikaw ang naging anak namin. Nang maihatid na siya kay Gino, ay naghawak na sila ng kanilang kamay at nagsimula na rin magsalita ang pare. Tahimik lang nung una, ngunit nang bitawan na nila ang kanilang mensahe at pangako sa isa't isa sa kanilang wedding vow, may iilan ng maliliit na hikbi. May iba kasing hindi napigilang mapaluha habang nakikinig sa kanilang dalawa. Gino, when we got married, all I wish for you to accept and love me. Kahit pa ako mismo sa sarili ko, walang nararamdaman para sa'yo nung unang beses tayo magpakasal. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo sa wedding vow na bibitawan ko nun. Dahil kahit noong kaharap na kita ng mga oras na yon, parang wala pa rin ako sa sarili ko. At gulat pa rin sa nangyayari. Pero ngayon sa ikalawang beses na magpapakasal tayong dalawa, sigurado na ako sa mga sasabihin ko. At alam ko na kung ano talaga ang gustong ipahiwatig nitong puso at isip ko. Gino, nung magtama yung mata natin dalawa, wala ko emosyong nakita. You were just looking and staring at me with your emotionless eyes. But then, as the time goes by and passes by, I can see those sparks in your eyes. Iba't ibang mga panghuhusga galing sa ibang tao ay narinig ko na binabato sa'yo. Pero hindi ko magawang husgahan ka katulad ng ginagawa nila. Dahil mas kilala at naiintindihan kita, Gino. I am not perfect. As a mother,
as a wife, and as a person, and yet you loved me for who I am and for being me. Hindi mataas ang kumpiyansa ko sa sarili pero dahil sa'yo, dahil sa pagpapalakas mo ng loob ko, nagawa kong ipakita at ilabas ang totoong ako. And another thing, you never left me. Especially when I was having a hard time mothering our kids. Nagpapasalamat ako dahil kahit pa maging late ka sa trabaho o maging absent ka sa trabaho, nagawa mo pa rin maglaan ng oras para sa amin ng mga anak mo. Pinili mong samahan ako nung nahihirapan ako kahit pa sobrang busy mo. Gino, thank you so much for helping me to be the better version of myself. Thank you so much for accepting and embracing me. I love you so much with all my heart. And even how much people would judge you, I will always choose to stand by your side because I know you better than anybody does. I love you so much. Nang oras na si Gino magsalita para sa wedding vow, natahimik ang lahat. Tanging hampas lang ng alon sa karagatan ng maririnig. Tila ba lahat ay naghihintay sa kanyang wedding vow, kaya biglang natahimik ang mga ito. Kali, my caregiver and love giver, thank you so much for taking care of me and for believing in me. Nagpapasalamat ako, hindi mo hinusgahan ang pagkatao ko kahit pa halos lahat ng tao sa paligid natin ay hinuhusgahan ako. I actually don't know where to start. Napakarami ng gusto kong sabihin. Napakarami kong gustong ipangako sa'yo pero wala kang dapat ipag-alala sa mga pangako ko dahil sinisigurado kong lahat ng yun matutupad din. Thank you for standing by my side and choosing to always listen to my own story. Thank you so much for giving me a chance to speak and tell you about me. Hindi ka nagsasawang pakinggan ako, Kali. Minsan iniisip ko at tinatanong ko ang sarili ko kung nararapat ba talaga ako maging asawa mo. Dahil minsan pakiramdam ko hindi ko deserve ang isang babaeng katulad mo. Bahagyang nanginig ang boses ni Gino. Kali, hindi ako perpektong tao. Kaya minsan iniisip ko kung bakit ikaw ang babaeng binigay sa akin sa mundong to. Samantalang maraming lalaki dyan na sa tingin ko mas better pa sa akin. Pero iniisip ko rin, ano ngayon kung mas better sila? Kaya ko rin maging better para sa'yo. Kali, para rin sa mga anak natin. Salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo na sakripisyo. Mahal na mahal kita, Kali. At nagpapasalamat talaga ako na kahit pa napakarami ng pinagdaanan natin, nagawa pa rin nating makarating dito ngayon. Alam ko hindi magiging madali para sa atin ang lahat, Kalista. Alam kong iba't ibang pagsubok ang kakaharapin natin. Alam kong iba't ibang problema ang kakailanganin nating lagpasan. Pero ganun pa man, palagi mong tatandaan na nasa tabi mo rin ako palagi. Hindi kita iiwan at pababayaan. Humugot ng isang malalim na hininga si Gino bago muling nagsalita. Maging mahirap man ang darating sa buhay natin, hindi kita bibitawan katulad ng pagkapit mo sa akin. Pakikinggan ko rin lahat ng kwento mo, katulad ng pakikinig mo sa akin. Ipinapangako ko rin palagi ako maglalaan ng oras sa iyo at sa mga anak natin. Kayo ang palaging uunahin ko sa lahat ng bagay. Ang kasiyahan at magandang buhay na gusto mo at gusto ko para sa ating lahat, yun ang priority ko. Gaano man kahirap ang buhay, Kali? Nandito ako sa tabi mo, nahahawakan ang kamay mo, at magiging sandalan mo. Hindi ako perpekto, pero gagawin ko ang lahat na makakaya ko para maipakita sa iyo na walang ibang tao sa mundong to ang nararapat para sa iyo kundi ako. Let's live our life together to its fullest, Kali. Let us make more memories together with our kids and continue to reach our dreams that we also made together. I love you. I love you so much, Kali. Always and forever. Anito at hinalikan sa labi ang kanyang asawa. Walang perpektong pagmamahal. Walang perpektong tao. Pero kung nagmamahal ka at alam mong mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para magbago ka
at maging karapat-dapat para sa kanya. Yun ang kapangyarihan ng pag-ibig. The End. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.